city of unending day, and the tones of the road will sing nothing when I get to the end of the way, and the tones of the road will sing nothing when I get to the end of the way. When the last few steps have been taken, and the gates of the city appear, and the beautiful songs of the angels flow out on my listening ear. When all that now seems so mysterious will be bright and as clear as the day, then the tones of the road will sing nothing when I get to the end of the way. Then the tones of the road will sing nothing when I get to the end of the way. Amen. As we all heard again the word of God for this morning, and let us prepare our hearts and minds as we heard and learn the word of God. And we call our pastor. Thank you, Brother Yutaka. Please open our Bible in 1 Chronicles chapter 5. Let's all stand as we read only 2 verses. Let's read verse 1 and 2. 1 Chronicles chapter 5 verse 1 and 2 lang po. Diyan na po kayo. Say amen please. 1 Chronicles chapter 5. Say amen. 1 and 2. Ready? Ready, go. Now the sons of Reuben, the firstborn of Israel, for he was the firstborn, defiled his father's bed, his birthright was given to the sons of Joseph, the son of Israel, and the genealogy is to be reckoned after the birthright. Chief ruler, but the birthright was Joseph. Let's pray. Panginoon, pagpalain niyo po ang inyong mga salita, namin pong pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Tulungan niyo po kami sa pamagitan ng Holy Espiritu na maintindihan po namin ang mga nakaakibat na katotohanan sa mga salitang ito na maging kapakipakinabang po sa aming mga pananampalataya. Purihin ka, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa sa physical, face-to-face as well as brethren who are with us online. These things we pray in Jesus' name. Amen. Okay, na-decided. So, mga kapatid, I encourage you to please read the whole chapter of 1 Chronicles. But again, we can see there the genealogy of the tribes of Israel. Okay? At magiging useful po yan sa mga ibang aspeto ng ating pag-aaral sa salita ng Diyos. So, sa ngayon ay mag-focus muna tayo dito sa verse 1 and 2 na binabanggit po dito yung
salitang birthright. Okay? So, let's talk about birthright. As you can see, si Reuben po ang panganay sa mga anak ni Jacob. No? As we have learned, Jacob have 12 sons, kaya meron pong tinatawag na 12 tribe of Israel. And Reuben is the firstborn. Mean to say, in their culture, in their sabi natin yung practice nila, kultura ng mga Hudyo o ng mga Jews, ay dapat si Reuben po ang mayroong karapatan. No? Pag sabing birthright, it is the passing of blessings from father to son. And yung birthright po is a biblical tradition po siya. Hindi lang siya basta simple tradition. It's a biblical tradition where the firstborn son inherit the majority of the father's properties or responsibilities. So, pag ikaw ay panganay sa kanila po, ikaw yung pinaka may malaking share, tagapagmana sa blessings and responsibilities. It means ikaw yung authority. So yung mga kapatid mo next to you are just under your guidance, counsel, and maybe under your mercy. Diba? Kasi syempre, ikaw yung pinakamayaman eh. Let's say, pag mayaman yung magulang mo, yun. Ganyan po yung birthright. That's how important yung usapin po na ito. And, kaya kung mapapansin nyo po, sa biblical account, kung babalikan natin sa Genesis, si Esau ay nagkaroon siya ng issue kay Jacob. Diba? Because of the birthright. Kasi ito pong si Esau, ibinenta niya yung birthright niya kay Jacob in just a bowl of ano ba yun? Rice or soup, something like that. So, doon, sabi niya, aanin ko yung birthright na yan kung mamamatay ako sa gutom. O di sabi niya, pakainin mo, bigyan mo ako ng pagkain. Ang sabi ni Jacob, ito si Jacob, medyo may pagkatuso din. Sabi niya, bibigyan kitang pagkain, pero isuko mo yung birthright mo. Di ba? So ang sabi po ni Jacob, ay ni Esau, o sige, wala na akong pakialam sa birthright na yan. Di ba? Anong silbi niyan kung magugutom ako? So, indeed, it's just a verbal agreement, no? At nangyari nga po, sinuko niya yung birthright niya, kinain niya yung binigay ni Jacob in condition sa birthright. Now, ang problem pa ni Jacob, kay Esau wala na siyang problema kasi nadali niya na si Esau. Ang problema niya, yung tatay niya. Kasi yung tatay niya, si Isaac, yun ang magpo-provide, yun ang magpipray o bibigay, magpapasa ng birthright. Syempre, hindi po yun, hindi niya basta-basta makakumbinsi yun. So what they did, they took advantage yung situation ni Isaac, kasi si Isaac ay bulag na, diba? Hindi niya na makita. So, itong nanay ni Jacob, sino nanay ni Jacob? Diba? Si Rebecca and Jacob ay nagplano sila na makuha yung birthright. Diba? So, nangyari, dinisib nila si Isaac and nakuha nga ni Jacob yung blessing. Binasbasan nga siya ni Isaac ng basbas na pang birthright. So,
Now, supposed to be, birthright is a blessing. Tama? It is kumbaga, it is a practice and provision for blessings. Pero question, na-bless ba si Jacob because of the birthright? Diba? Ano nangyari? Nagkalit-silat yung buhay niya eh. Dahil sa birthright na yan. Diba? Dahil na hinanting siya ng kapatid niya. Diba? Hanggang na kung saan-saan siya napunta. However, at the end, we can see that the principle of birthright is indeed very important and malaki ang significant nito, because that concept or that principle is the principle of God actually, yung birthright. Kaya anyone that will hinder that principle, no, makikita mo nag-i-intervene ang Panginoon, because He want to keep that, He want to establish that as it is. Ang makikita lang natin dito, that in a natural way, sino yung panganay, yun dapat ang tatanggap ng birthright. But you can see, in the perspective of God, in His sovereignty, in His sovereign will, na hindi absolute. Pag sabing hindi absolute, hindi po siya as in fixed na it is just by biological recognition. Ibig sabihin na kapag ikaw ay panganay sa dugo, ikaw na yon. Makikita natin that this principle, no, ay hindi absolute sa biological principle, but instead it is from declaring who should be worthy, no, of that birthright. Kasi si Jacob po ay hindi naman siya biologically the heir or entitled for birthright. However, when the blessing passed upon him, no, na-mute po yung situation ni Isaac, no? Bakit? Kasi ang birthright, no, in blessing dito is conditional, no? Kasi tingnan nyo ha, kahit kay Reuben, you know Reuben, bakit si Reuben, hindi po siya yung na-consider, na-lose niya po yung kanyang birthright. So what's the reason? No, for he was a firstborn, but sabi dito, for as much as he defiled his father's bed, his birthright was given unto the sons of Joseph, the son of Israel, and the genealogy is not to be reckoned after the birthright. So makikita natin mga kapatid na ito pong birthright by blood ay pwedeng ma-mute, no? Pwedeng hindi siya absolute. But instead, it is under the sovereignty and qualification ng Panginoon. Okay? So, si Reuben, natanggal sa kanya yung birthright niya. Bakit? Dahil na-defile niya yung tatay niya. Yung sa father's bed, anong reason nun? Itong si Reuben ay ginalaw niya yung concubine ni Jacob, no? Kaya yung sabi niya, defile his father's bed, ang ibig sabihin po nung defiling Jacob's bed, father's bed, is yung concubine ni Jacob ay pinag-interesan po ni Reuben. Yun po yung naging disqualification. So I'm saying, it's not absolute. This blessing of birthright in a blood way, in a natural way, in a man's way, no,
ay hindi po absolute. Hindi po siya fixed. Pwede po siyang maalis. And it is only by virtue of God's sovereignty. No? Diyos lang ang may pwedeng mag-ano nun. Kasi yung principle ng blessing sa birthright nanggagaling din sa Panginoon. Gusto ko lang establish sa inyo itong bagay na ito. And you can see the birthright of Reuben was transferred to Joseph. Diba? Bakit? Reuben brought shame to his father, while Joseph brought honor. Naman niyo po, si Joseph nagdala siya ng honor sa tatay niya. And therefore, kung merong anything na mas deserve for the physical birthright, walang iba kundi si Joseph. But then, sabi ko nga sa inyo, yung sovereignty ng Panginoon naggumagalaw dito. Pero the most favorable among their tribe is not Joseph, not Reuben at all, or anyone from among them, but Judah. Nakikita nyo, bakit ganito ang galaw? So makikita natin, because the principle itself comes from God. And you know, bakit kay Judah? Yan ang interesting. Anong kinalaman ni Judah sa birthright? And should be, if the blessing of birthright transferred to Joseph, dapat si Joseph yung mas blessed sa lahat. But why later on, we can see that the most blessed among the tribe is Judah? Why? No? Interesting. So, tingnan natin mga kapatid. Birthright, yung principle ng birthright po is, ang term po niyan sa study ay primogeniture, no? Primogeniture. It is a biblical tradition where the firstborn son inherits the majority of the father's properties and responsibilities. Ang responsibility nito and stewardship, no? Birthright carries significant responsibilities including leadership, provision, and spiritual guidance. Siya yung tinatanong. Siya yung parang may wisdom. It carries, it adds, so it gives, nagbibigay ito ng kumbaga nagdadala ito ng katalinuhan sa isang tao. Diba? Kung siya yung siya yung blessed. Diba? So, yun po. And third, yun nga, sabi ko kanina, makikita natin in terms of birthright yung sovereignty. Now, in the New Testament period, o sa script, in the New Testament perspective, there is such a spiritual birthright. Okay? Merong spiritual birthright. Kasi more on, if we talk about sa Old Testament, it's more on material and status, moral. But sa New Testament, we can see a spiritual birthright. No? It is spiritualized. Hindi na po siya yung material, physical na blessings. Kasi nga, pag nabasa niyo yung wala ng Gentiles, wala ng Jew, it is taking away the limitation of that blessing, no, pertaining to the birthright. Okay? Birthright is spiritualized, no? It emphasizing a believer's inheritance in Christ. Yun. Pagdating kay Christ, wala na pong limitation o hindi na po by blood. Kasi pagka genealogy po ang basihan, walang pag-asa yung hindi panganay. Tama? Walang pag-asa yung hindi panganay. And then, hindi pa umiiral sa mga Gentiles. It is just only with
sa mga Jews. Diba? Paano naman yung mga Gentiles? Yun yung blessing. Kaya po, ma-realize natin sa New Testament period, sa panahon natin, we are more blessed at this era, at this period of time. Kasi nga, we enjoy these blessings. Although, ito namang blessings ng spiritual inheritance or spiritual birthright, entitled din naman yung mga old people eh. However, hindi lang nila alam na ganun pala ang pinaka-ending nito. They didn't realize that kasi ang nakapokus sila sa material or physical birthright, physical blessing. And we are so blessed right now because we realize wala tayong envy feeling. Alam mo yun, hindi ka maiinggit na, oh, kainggit naman siya yung panganay. Oh, kainggit naman kasi siya ay Hudyo, tayo Gentile. There's no such that. Because we are all equal in Christ. No? We are His birthright. No? Sabi ko nga sa inyo, makikita po natin that this principle of birthright comes from the very principle of God. And He is the one who makes sure these principles pass through from the time of the Old Testament down to the New Testament and forever. Nagmamaniobra siya niyan, nakikialam siya. He has a direct power and sovereign will to make sure that this birthright will happen and make it true. And you know what? The ultimate birthright that is the one who claimed about it, none other than but the Lord Jesus Christ. Kaya pag binasa niyo po, for God so loved the world. John 3:16. Diba? Memorize niyo ba yun? That He gave His only begotten Son. Pag sabing only begotten Son, it speaks of birthright. No? And who is that? Sino yung may birthright? Walang iba kundi si Jesus Christ. And He claimed His right. Kaya po mayroong redemption. Nakuha po nyo. Kaya po siya pumunta dito. That's how, ganun po ka-importante yung kanyang pagpunta dito, pagkamatay sa krus. Hindi lang para isalba ka sa kasalanan, but also to claim His birthright. Di ba? Sabi nga to save that which was lost. We became lost because of sin. No? Justice ng Panginoon yan eh. When people committed sin, no? Na-judge tayo. Kasi ang judgment sa kasalanan ay separation. No? Separation. But the firstborn claimed his birthright. No? He is the first among many brethren. Yung mga terminology na yan, that is inspired with this principle of birthright. Okay? So, we are His birthright. No? Sabi ko nga, spiritualize yan. Buksan natin yung Galatians chapter 3. Galatians 3 verse 26. Sabi dito, sabi po dito, For ye are all children of God by faith in Christ Jesus. No? We are children of God. Ano pa? Sa 4 verse 7, Wherefore, thou art no more servant, but a son. If a son,
then an heir of God through Christ. So, we are heirs of God, but in Christ. Why? Because Christ is the firstborn. We are Christ's inheritance. Actually, meron ding talata na ganun, that we are Christ's inheritance. No? So, makikita po natin that buksan natin yung sa 28, Galatians 3:28 pa. Meron sabi dito. There is neither Jew nor Greek. There is neither bond nor free. There is neither male nor female. For ye are all one in Christ Jesus. So, in Christ, as the firstborn, okay? So may second, bakit may firstborn? So ibig sabihin may secondborn. Diba? Walang secondborn, he is the only begotten son. And he is the only heir of this birthright. And we are all created in him. And we are for him. Ibig sabihin, lahat. Wala nga daw nalikha kung hindi dahil kay Christ. Diba? So, everything, bakit? Kasi Christ is entitled, the only entitled of inheritance. And we are Christ's inheritance. So, it speaks of birthright, mga kapatid. Walang iba. Okay? Walang ibang tagapagmana. Kaya, pagdating sa birthright, no, the principle, it is directed and under the sovereign will of God. So, as I'm just saying, mga kapatid, na hindi po sometimes binabypass po ng Panginoon. More often we can see na binabypass niya po yung blood genealogy, no, for his own sake. Now, as I said, why Judah is more blessed among the 12? Bakit? Because the Lord chose this tribe to be his, no? Anong tawag doon? Yung kanyang genealogy, doon natin trace, doon maliliit. Yung kanyang, may term na ano eh, hindi fortress but I forgot the term, na yung nandoon yung kanyang lineage yung gagaling, di ba, sa tribe ni Judah. Okay, so doon nagmula. And they are more blessed. You can see naman sa history, you can see naman sa kanilang pag-grow, kahit yung naging hari, di ba, the blessed king of Israel, which is si David, sa tribe of Judah din siya, di ba? Solomon, and also Jesus Christ, na kung saan doon po siya nagmula, yung kanyang lineage. And even sa physical blessings, no, material, sa physical side, you can see that the Lord blessed Judah, no? Nandoon yung presence ng Panginoon, okay, sa kanila. Nandoon yung temple. At sila nga yung pinakahuling na exile. Kahit ang liit-liit lang nila, hindi sila matalo-talo. Okay? So, that's what we can see, brethren. No? In Colossians 3, verse 11, wherefore, where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, barbarian, Scythian, or bond or free, but Christ is all and in all. So, that is the truth about birthright. And what we can
what a comfort to know that we are the inheritance of Christ as the only authorized or entitled for us. Ibig sabihin, no one can claim other than Christ. Kaya nga may sinabi, nothing shall separate us from the love of God, of Christ, di ba? Walang ibang pwedeng mag-claim. The devil cannot claim us. Satan cannot claim us. Okay? What a comforting to know that we are His inheritance. We are His birthright. Okay? Yan po yung truth eh. And that's why He is authorized to establish the church. Diba? Nagtayo siya eh. Tinayo niya yung church. And we are, this church, the church of God, church of Christ, is His birthright. Among His inheritance. Kasi lahat ng elect is the inheritance of His birthright. But among the elect, the church is the most blessed among His inheritance. Why? Kasi yun yung tinayo niya eh. At yun yung pinangakuha niyang sasamahan niya on this earth. At sinasabi niya doon, walang Jew, walang Greek, yung magiging bahagi ng kanyang church. Diba? What a comforting to know. Kasi yung iba, you might be the birthright of Christ, but you don't know. Diba? Hindi mo alam na ang nagmamay-ari pala sa iyo ang Panginoon. Maraming ganyan. Ang nagmamay-ari pala sa iyo ay si Christ. Ay hindi mo ma-worship ngayon. Hindi mo mapasalamatan, hindi mo mag-glorify. Di ba? This is our great privilege in our time. That we can give back the gratitude of faith towards God by giving us to Christ. Tama? Sabi doon, no one can come to me except the Father draw him to the ear. Di ba? To Christ, who is the authorized to claim the birthright. Di ba? So, wag na tayo maghanap ng kung sino pang ears o sino pang susuportahan natin, sino pang ipaglilingkuran natin dahil wala pong ibang pwedeng mag-claim kundi ang ating Panginoon. Di ba? And makikita mo yung kanyang the works of God to claim the inheritance, to secure the inheritance, and that is by virtue of redemption. No? In redemption, that is the act of God in securing the inheritance of the birthright. Isipin mo yun. Tiniyak ng Panginoon yung lugar mo, no, sa Kanya. Hindi Kanya pinabayaan. Hindi Kanya winaste. Isipin mo yun, sino ba tayo para sabihin ng Panginoon, okay lang yan. Although that's my birthright, okay lang. Hindi ko nahabulin yung birthright. Hindi tayo binenta. Nakuha niyo po? Hindi tayo binenta ng Panginoon sa kasalanan. Di ba? Hindi niya tayo hinayaan doon sa consequence, sa judgment ng Ama. Because of our disobedience, because of the violation of man, the disobedience of man, hindi niya hinayaan na, sige, total, katulad naman ni Reuben, di ba? He is not worthy of this birthright. Katulad naman ni Jacob, ni Esau, di ba? Hindi mahalaga sa kanya yung kanyang birthright, di ba? But not with Christ. He is willing to die. And He did it to claim His birthright. Yun ang kaibahan
ni Christ sa mga human ears. Di ba? Sa human firstborn. At as I said, since this principle comes from the very idea of God, He is using His sovereignty to secure the ears. Para i-secure niya yung kanyang birthright. So, redemption is the act, no, of claiming or securing birthright. Diba? It is also showing that he is committed, no, to his birthright, sa kanyang birthright. Kasi meron po siyang covenant. May covenant siya doon sa kanyang birthright. Okay? Nangako siya na I will not lose any one of you. Di ba? I should lose nothing. No? Kaya yung his people, yun yung inheritance ni Christ. Kaya pala, sabi doon sa Matthew 1:21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his birthright. People, take note that his people, yung kanyang mga tao, kasi kanya yun. No? At ikaw yun. Kasama ka doon sa kanyang mga tao. Kasama ka doon sa kanyang inheritance. No? That's why, what's the point? He has the right in your life. You are his birthright. Tama? Wala kang karapatan, diba, sa sarili mo. Yun ang point doon. While Christ has the ultimate right in your life, kasi tinubos ka niya you're sure, dapat wasted na tayo. Wala nang kwenta yung buhay natin because of sin. Kung pababayaan tayo ng Panginoon, wala pong patutunguhan yung buhay natin. And we have na imposible pong may magandang storya tayo even after this life or even after life. Wala po tayong magandang storya kung pinabayaan tayo ng Panginoon. Isn't it a great truth that you learn about it? Hindi ba malaking biyaya at tawag nito, encouragement na malaman mo hindi ka pinabayaan ng Panginoon, sinecure yung kalagayan mo, no? Hindi kanya binenta, hindi kanya pinagpalit, and the Lord lived worthy when He was on the earth in the form of a man like us, feeling the same struggle in everything like us, wearing the same clothes you're wearing the same, kung ano yung nararamdaman mo ngayon, except sin. Di ba? While He was here on earth, He endured to be found worthy of His inheritance. Grabe, no? Nagpaka-worthy po siya. Do you think it's just easy that He meet the condition of the Father para maging worthy siya? What if Jesus failed? Kumbaga, shortcut niya na lang. Hindi niya sinunod yung... Kumbaga kasi even from the very beginning of His birth, down to the last of His breath, wala po siyang personal, wala siyang sariling will dun Nakuha niya, tingnan niyo, sabi ng mga kataga ng Panginoon, no, not to do my own will, no, but the will of my Father.
Mean to say, meron po siyang sinasatisfy to make him worthy of his inheritance. Hindi po siya katulad ng mga nakikita natin kay Esau, kay Reuben, di ba? Na nag-fail sila. Jesus Christ, no, victorious, being worthy of inheritance. Even, sabi nga, even death, di ba? Kahit sa kamatayan, naging matapat siya sa Panginoon. Nandun yung pagiging masunurin niya. Kaya yan po yung matinding faith. Kaya ngayon na-realize ko, nakita ko na lalim pala nung yung sa Ephesians 2:8 na yon. For by grace are you saved through faith. Hindi pala simpleng faith lang. Because that faith defines or speaks or point to the works of Christ here on earth. It points to His life. The definition of that faith is not Hebrews chapter 11, but the faith of Christ, but the works of Christ. Yung sabi niyo, not my works, not my own will, but the will of the Father. Oh, bakit? For your inheritance, eh. No? For His inheritance. Because you are so dear to Him. Sabi niya, ni isa, I should lose nothing. Kita mo. We all have an equal, lahat tayo ay may equal distribution of His love. No? Lahat po tayo na-applyan nung bisa ng dugo ng Panginoon. Di ba? Kaya, walang Jew, walang Gentile sa harapan ng Panginoon pagdating sa pag-claim niya ng kanyang inheritance. We are all of you. Kaya, what comfort to know? Ngayon sabihin natin, kawawa naman yung hindi nasama. Kawawa talaga yung hindi nasama. Di ba? But do you think they think about it? Hindi sila nasama? Alam nyo, what is their portion is the earth. Why? Because they enjoy life here on earth. Not like you, not like us. If we choose to enjoy the world, we will become miserable. Because very unnatural or unusual for us to enjoy worldly things. God is opposed about His children enjoying worldly things. I mean, mag-enjoy ka sa sin. Yung mga hindi pinili, mga non-elect, hindi sila nag-enjoy sa righteousness. What they enjoy is sin. What they enjoy is worldly things. Oh, that's their portion. They will not think about, I'm so sad that I was not elected or I was not chosen. There's no such in their mind. Walang ganun. Okay? So, brethren, what a blessed to know that the Lord secures His birthright. That's the message of the gospel. Kaya ang gospel very important sa atin. Kasi yan yung nagpapakita, naglilinaw sa iyo. Kumbaga, that confronts you from so many assumptions and confusions. Not only confronts you, but it saves you from wrong understanding about our Savior. Diba? Also saves you from being God of yourself. Kasi true gospel speaks that we are saved by grace. Nothing we can boast. Diba? Pag naalaman mo yung totoong gospel, supposed to be magkakaliskis yan sa lahat ng kayabangan mo. Anong
ipagmamayabang natin pag alam mo yung totoong gospel. Mayabang ka lang kapag hindi mo pinaniwalaan yung totoong gospel. Kasi pag alam mo yung totoong gospel, pinaniwalaan mo yun, saan ka kukuha ng yabang doon? Eh, grace yun. Di ba? You know what? Doctrine lives or dictates your practice. Kung ano yung doktrina mo, yun ang mag-define ng practice mo. That's why, ay sisingit ko lang, bakit a cappella yung practice natin? Kasi konektado yun sa doctrine natin. We are not just practicing a cappella because we prefer a cappella, but because yun yung doctrine na tinitindigan natin from the scripture. We have an ongoing discussion about a cappella, about musical instrument in the church. And that's one of the argument, yung prohibition sa New Testament na bawal gumamit ng musical instruments. Prohibition na. They look for prohibition. Naghahanap sila ng talatang sinasabing ipinagbawal sa New Testament. While looking for the word-for-word prohibition, they keep ignoring a direct command of regulation. Take note the Bible, mayroong regulation ang church ng Panginoon. When the Lord Jesus Christ established His church, meron siyang regulation. Pag sabing regulation, hanggang dito ka lang. Nawa niyo po? Hindi ka pwedeng sumobra, hanggang dito ka lang. Saan yan? Matthew 28, verse 19 to 20. What's the regulative principle there? No? Sabi doon, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. The regulation is here. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, so this is the promise of being faithful on that regulation. I am with you always, even unto the end of the age. If there is a regulative principle, so titingnan mo, kung wala kang mabasang direct prohibition, edi tingnan mo yung pattern. No? Alam nyo kung bakit hindi pinagbawal ng Panginoon? Hindi makakakita ng pinagbawal na gumamit ng musical instruments. Hindi kasi yun issue that time. Bakit ipagbabawal ni Christ yung musical instruments? Wala namang gumagamit sa kanila. Right? Walang gumagamit nun. Kaya hindi niya pinagbawal. Pero may musical instruments ba nun? Ang dami. Bakit wala ka nakitang gumagamit? Even from Jesus Christ down to the apostles. Kasi nga hindi nga kailangan yun. At kaya hindi niya pinagbawal, walang lumalabag that time. Okay? At makikita mo sa history from the first century church hanggang mag 500 AD. 500 AD onwards. Doon lang nagkaroon ng issue yung musical instruments. Makikita mo doon, matitrace mo, na talagang a cappella sila. Okay? A cappella talaga ang mga simbahan, especially ang church ng Panginoon. So, ang point dito, when you are proposing to use musical instruments, no,
kailangan meron kang doctrinal basis. How and why you are using it. So, ang problem ngayon mga kapatid, tayo dito, na-influensyahan lang tayo dahil nasanay tayo na may musical instrument yung church. Way back 1800, pagdating dito, nung pumunta dito, may instruments na. Hindi po tayo katulad nung first century hanggang before 500 AD until AD 666. Kasi AD 666 yung pinaka inaccept na talaga yung musical instruments. 500 AD to AD 666 nagdidebate pa sila until AD 666 official na ginagamit na sa church. But not the Puritans, not the Evangelicals, and not even Baptists. No? Only from Catholic. No? So, kailangan maintindihan natin to kasi matatanong kayo. Masasagupan niyo yan. And you might also thinking, bakit ba a cappella kami? Diba? Bakit kami a cappella? Nakaka-boring. Well, mabuboring ka kung hindi mo tinignan yung doctrinal side. Because the doctrine will comfort you. No? Because nandoon yung reason bakit ito natin ginagawa. Because the doctrine points to glorify God. The gospel is the doctrine of salvation. No? And practice is the doctrine of worship. Merong doctrine of salvation, merong doctrine of worship. Take note, essential ang worship because he is looking, hinahanap niya yung mga true worshipers. Eh dapat maingat ka doon. Dapat importante sa'yo yung tamang manner ng worship. Do not gamble your worship with uncertain manner. Hindi mo mahanapan ng biblical references yung paggamit ng musical instruments. So paano yun? Itataya mo yung iyong pagsamba? Gagayahin mo si Cain? Ipipilit mo na Lord, bagamat walang makikitang gumamit ng musical instrument sa New Testament, hindi mo naman ipinagbawal. Pakitanggap mo yung worship ko na may kasamang banda. Pero ipupilit natin yun. We are gambling that worship. So, brethren, related to birthright, the gospel is the doctrine of salvation. Points out and nililitaw nito that we are secured by the Lord Jesus Christ because we are His birthright. And the gospel, the doctrine of grace, is the only, that is the truth that pops it out. No? Yan yung naglilitaw niya, nagpapahayag niya. Kaya wag kayong makontento na naintindihan nyo lang yung gospel, ganito, ganun. Hindi. Unawain nyo maigi ano ba yung gospel. And you will appreciate how blessed you are that you are one of the Lord's birthright. Because nothing of His birthright lost. Again, hindi kanya binenta, hindi kanya inignore, sinicure lahat tayo. And the most blessed on our part, in our time, is that He gave us His church, He established a church, so that His people, among His birthright, ay merong pupuntahan yung kanyang mga friends among the birthright, among the elect. You know, friends, sabi niya, I call you no more servants, but I call you friends.
while we are here on earth, we can experience a friendship with Christ, the level of our relationship while here on earth through the church. Kaya, don't be an enemy of Christ in your carnality, but be a friend of Christ, being member of His church. Diba? Kasi, how can you be friend if you're outside the church? Yung ang pagpasok sa church, hindi mo magawa. Magiging friend ka pa. Kasi, going into church is a level of relationship with Christ. Diba? Christ made an example to be in the church. Diba? Pabaptize nga si Christ. Living an example. And if you want to have a level of relationship with Christ, not only that He is your Savior, but He is your friend in this life, maging part ka ng church ng Panginoon. Diba? Don't remain on a servant relationship. Go into a friendship level. However, absolute, ano pa rin yan? Conditional. Hindi naman porke miyembro ka ng church, automatic, lagi kang friends. Pag miyembro ka ng church, namuhay ka sa carnality, you are fighting with your friend. Ganun talaga ang friend Minsan may nag-aaway din. Diba? Sino yung best friend mo? Dumating yung time, mortal enemy mo. Huwag niyo naman gawin sa Panginoon yun. Diba? Why? Because Jesus Christ, we have nothing to be against Him. No? Hindi katulad kung may friend ka, baka na-offend ka niya o kaya gumawa siya ng hindi maganda, kaya gano'n. Pero magpatawad ka daw, yung sabi ng Bible. For Christ's sake, not for that right, but for Christ's sake. But for us to be against Christ, napaka ano natin, no? Para hanapan natin ng butas ng ating Panginoon. Di ba? We are always against Christ. Alam mo na kung anong reason nun. You entangled with sin. No? Nakipag-relasyon ka naman sa kasalanan. You adulterated your relationship with Christ. Diba? Nag-concede ka sa sin, nag-concede ka sa temptation. Yun lang ang mga reasons kung bakit maapektuhan yung relationship mo sa Panginoon. But then, that's a relationship. It's different with being heirs. Andiyan na, heirs na tayo ng Panginoon. Secured na yun. But relationship, what ang pinaka-conclusion dito, brethren, is let's give back the gratitude to our God, to the Lord Jesus Christ. He secured you as His birthright. And He brought you to His church. Balik mo naman yung gratitude sa Panginoon as you serve Him. Diba? Thank God that He gave us a firstborn that is worthy of His inheritance. Hindi po katulad ni Esau, hindi po katulad ni Reuben, but Christ. He is worthy and victorious. Let's give Him the gratitude, being one of His birthrights. So may the Lord bless. Let's all stand. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa mga kapahayagan ito tungkol sa iyong birthright. And indeed, Lord, human fail to be worthy of their birthright, but you always do something, or you make way to establish the birthright, because Jesus Christ is the firstborn and He is worthy of His birthright. Thank you for the gospel that points about
your birthright secured through redemption. Maraming salamat po. At nawa, ang aral na ito ay mag-establish sa amin sa buhay namin na mayroong gratitude at pasasalamat sa iyo. Thank you also for bringing us into your church wherein mayroong regard sa gospel as well as sa doctrine of worship. Purihin ka, Panginoon, naway kalugdan mo ang aming mga pagpupuring ito. Salamat po. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's sing unto the Lord. Worthy of praise and presence Redeemer. Alam niyo ba yan? Worthy of praise. Wala yata dito. Wala, no? Okay. Ayan. 60. Okay, 63. Open our hymn, 63. Let's see kung yan yun. Worthy art thou. 63. Worthy of praises, Christ is Redeemer. Christ our Redeemer. Ready now? Sing. Worthy of praises, Christ our Redeemer. Worthy of glory, glory and power. Worthy of all our souls' adoration. Worthy art thou, worthy art thou, worthy of riches, blessing and honor, worthy of wisdom, glory and power, worthy of earth and heaven's thanksgiving, worthy art thou. Worthy of voice in praise and devotion, saints of all earth before children bow, angels in heaven worship Him, saying, worthy art thou, worthy art thou, worthy of riches, blessing and honor, worthy of wisdom, glory and power, worthy of earth and heaven's thanksgiving, worthy art thou, worthy art thou. Lord, may we come before Thee with singing, filled with the Spirit, wisdom and power. May we ascribe Thee glory and honor. Worthy art thou, worthy art thou, worthy of riches, blessings and honor, worthy of wisdom, glory and power, worthy of earth and heaven's thanksgiving, worthy art thou, worthy art thou. Remain standing. I'd like to ask Elder here to close up in prayer as well as the offering.